Kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin kung sino ba ang dapat natin sundin. Ang security agency natin o ang kliyente natin. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ayun na, syempre bago tayo tuloy mag-umpisa, muli nagpapasalamat muna ako sa mga subscribers natin na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa mga bagong video na inilalabas natin. Ayun, malaking shoutout sa atin lahat mga kapatid at maanak natin yung 8,000 subscribers. Wow. Ayun, malaking shoutout at kumbaga walang hanggang pasasalamat sa inyo mga ka-59 sa pagsuporta sa mga video na inilalabas ko. At ito nga mga ka-59, pag-uusapan natin kung sino ba yung dapat natin sundin. Yung security agency ba natin o yung kliyente natin? Magbibigay tayo ng senaryo. Ganito ang senaryo. Halimbawa, ikaw yung matagal na doon sa posting na pinapasukan mo at halos lahat ng mga empleyado, mga office staff, kahit ang manager ay kilala ka na. Dahil siyempre nga, dahil sa tagal mo na doon, nakapalagayan mo na sila ng loob, di ba? Tapos, isang araw, biglang nagbaba ng memo yung security agency nyo na ikaw ay pinapareport doon sa opisina nyo dahil subject ka for reshuffle or transfer dahil ikaw ay overstaying na or over familiarization ka na doon sa binabantayan mong establishment. At ito nga, syempre, sinabi mo dun sa manager o sa kliyente na ikaw nga ay pinapareport sa opisina o sa agency dahil nga ano ka na, kumbaga ay re-reshuffle ka na sa iba. Ito naman si manager dahil dahil kilala ka na at matagal ka na doon, sinabihan ka na wag ka na mag-report sa opisina nyo. Papatawagin ko na lang yung office staff natin doon sa agency nyo para sila nang magsabi na hindi na kita pinagre-report dun sa opisina nyo. At ayun, nung sinabi mo naman yung sa agency mo, si agency, hindi naman pumayag. Kumbaga talagang pinapareport ka pa rin dun sa agency mo o sa agency nyo. Ngunit, si manager naman o si client, ayaw kang pag-reportin dun. Sino ang susundin mo ngayon? Yung inuutos ba ng agency mo o yung sinasabi ng kliyente o ni manager? At ayan mga ka-59, dito mag-comment kayo sa comment section kung ano yung kumbaga kayo, kung halimbawa kayo yung nandun sa posisyon, sino yung susundin nyo at ano yung gagawin yung hakbang, di ba? At ayun, syempre, kung ako yung tatanungin, para sa akin mga ka-59, syempre, nararapat lang na sundin natin yung inuutos ng security agency natin na tayo ay mag-report sa opisina. Dahil, syempre, unang-una, mga ka-59, si agency ang direktang employer natin. Siya ang nagpapasahod sa atin. Kumbaga, lagi natin tatandaan na hindi naman tayo mapupunta doon sa kinalalagyan natin posting kung hindi dahil kay agency. Dahil si agency ang nagbibigay sa atin ng pwesto. Di ba? At isa pa to na dapat ang loyalty natin ay kay security agency natin. Dahil halimbawa, hindi na tayo magustuhan o magkaroon tayo ng problema dun sa binabantayan natin. Nagkaroon tayo ng 1-6. Di ba? Nagalit sa yung manager o pinalis ka na. O saan ka bababagsak? Siyempre kay agency. Di ba? Kung kay agency nga, pagbagsak mo kay agency, si agency
bibigyan ka na naman ng panibagong posting. Diba? Kaya dapat ang loyalty natin ay kay security agency natin. Kaya dapat kung ano yung sinabi, o kung ano yung instruction ng security agency natin, yun yung susundin natin. Yun ang kumbaga para sa akin yun. Para sa akin. Kayo, kung may mga comment kayo, mag-comment kayo sa comment section mga ka-59 kung ano yung sa palagay nyo. Tapos, ang ano kasi nito, mamimili ako ng syempre yung maayos at magandang paliwanag, di ba? Pipiliin natin yung mga comment. Tapos kung ano yung sino yung mapili natin, syempre bibigyan natin ng prize. Hindi man lang siya ganong kalaki. At syempre parang katuwaan lang, di ba? Pag napili ko kayo, sa next video ipa-flash ko yung comment nyo. Tapos, syempre, ipipm ko kayo, hingin ko yung GCash number nyo. Tapos, ayun, para katuwaan lang, di ba? Kumbaga, nag-comment na kayo, tapos, magkakaroon pa kayo ng pang 37. Di ba mga ka-59 ay magandang ano? Kaya ang gawin nyo, comment lang kayo, tapos, pipiliin natin kung ano yung maganda na comment at maganda yung pagkakapaliwanag mga ka-59. Ano pang inaantay? Comment na. At ayun nga mga ka-59, no? Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Kung meron kayong gusto na mga topic na gusto nyo pag-usapan, i-comment nyo rin sa comment section para mapag-usapan natin. At ayun mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Antayin ko yung mga comment nyo. God bless sa ating lahat. Thank you.